Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Okay, so second control pad na nahawakan ko to. Ito ang Fafine Ampli Game D6 control pad. Okay? So tulad na sinabi ko, second siya. Kinompare ko siya sa first na nahawakan ko. Parang medyo konti lang ang differences nila. Konti lang talaga feel ko. So if ever, links will be at the description down below kung saan nyo pwedeng bilhin ito. Simpleng unboxing lang tayo dito sa Fafine D6. May manual, then yung unit itself na may konting dumi at fingerprints. At USB-C to USB-C cable na may USB-A adapter sa isang end. So yes, tulad na nakikita nyo ngayon, meron siyang total of 15 buttons. Tapos, meron pa siyang RGB dito sa gilid. Buo yan. Nakapalibot. Okay? So, may button rin siya dito sa bandang likod kasi yan yung nagpapalit-palit ng RGB. Yang, 'di ba? Mahilig tayo sa RGB. Pero, kung katulad nyo ako, i-hold nyo yung button na yan para ma-off yung RGB. Pero, ewan ko. Di ko alam kung matanda lang ba ako or matagal na ako nag-RGB na yan kaya medyo sawa na ako sa RGB. Yung ilalim naman niya, okay, may ample amount of rubber/silicone naman siya. So, hindi siya dumudulas. Definitely, hindi talaga siya dumudulas. Kaso, ang problema ko lang sa kanya, sana nagkaroon siya ng stand or, ewan ko, feet, parang sa keyboard. Ewan ko, basta pampatayo. Kasi, nakahiga eh. Ayan o, ganyan siya o. Diba? Medyo nakatingala siya. Hindi siya nakatingin sa'yo, if ever. Depende kung paano mo siya gagamitin, kung saan mo siya ipapwesto sa desk mo. Ako kasi, sa bandang taas, so sana gusto ko nakatingin sa akin para mapipindot ko ng ganyan. Diba? Pero yung screen niya, malinaw naman. Medyo tulad lang nga siya dun sa isang ginamit ko. Pero ang pinagkaiba niya dun sa previous kong nagamit, kasi mini yun. So, ito yung regular size. Kaya medyo malalaki yung each button niya. Okay? So, maganda rin yung resolution ng logo niya. Kasi yun nga, dahil malaki yung each button niya, so, mas nakikita mo talaga yung logo nung nilagay mong function dito. Like yung mga website, ganyan, yung mga logo. At saka yung mga ilalagay mo ring logo. Okay? So, pwede ka naman maglagay na sariling logo. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi ganun karami ang experience ko sa, sa ganitong control pad. Sa mga pang-stream kasi to, di ba? So, hindi ako nag-stream kaya hindi talaga ako nahilig ng ganito. So, hindi ako masyadong comment kung okay ba yung mga ganitong buttons. Lalo na hindi pa ako nakagamit ng mga mas mamahaling brands, yung mas branded. So, ang masasabi ko lang sa inyo, yung previous kong gamit, since May 2024 ko pa gamit, not bad naman. Gumagana pa rin. As in, ginagamit ko siya araw-araw. Hindi naman pumapalya yung buttons niya. Walang problema. So, feel ko, assume na lang natin na medyo same naman yung feeling nila, kaya assume ko na not bad yung buttons niya. Pero syempre, sa ganitong control pad, ang pinaka-importanteng feature niya ay yung software niya. Okay? Kasi yun yung mag-program ng mga pindot-pindot nyo dito. Okay? So, for me, ang experience ko medyo same nga. Nasabi ko ba kanina na medyo same sila na OEM dun sa previous kong nagamit. Dahil pati yung software niya, sobrang hawig. Okay? So, siguro mas updated lang ang software nito kasi meron na siyang lamang kumpara dun sa dati kong gamit dahil hindi nag-update yung software nun. Okay? So, dito sa bagong software niya, hindi bago, updated pala. Okay? So, gumagana na yung scenes dito ng tama. Okay? So, example, kasi meron akong second scene for music control na sinet ko siya pag naka-on yung Spotify, magpapalit to. Okay? So, meron kang default, tapos may next scene ka, which is yung music control. So, pag on ko ng Spotify, lumilipat siya. Yun yung lamang nito. Updated yung software nito. Pero, walang system monitoring to. Okay? So, weird lang. Medyo weird for me, Kasi yung una, merong system monitoring. Nakikita mo yung, capacity ng SSD, ganyan. Yung CPU usage, ganyan, mga small things na yun. Depende kung into ganun kayo, baka may pakilang kayo. Yun, sinasabi ko lang. Pero yun nga, yun yung small difference nila sa software. Yung other things naman sa software, parehas na sila. Kaya kung ano laman nung unang control pad ko,
nilagay ko rin sa Fafine D6. Pwede ka maglagay ng website, software, or app na gusto mong buksan, OBS shortcuts, operation flow na feel ko parang macro, and etc. So, bakit mo to bibilhin? For 5,000 pesos, it works. Okay? Di pa kasi nga ako nakahawak ng mas branded, yung tulad ng Elgato Stream Deck ba ang tawag nila doon? Tama ba? Stream Deck. 9,000 pesos yun. So, medyo half the price. Hindi nga ako makakomment. Pero half the price, di ba? Medyo may similar, assuming, similar item ka na. Hindi ko talaga gets bakit mahal to. Okay? Sa total lang kahit 5,000 pesos, di ko gets bakit mahal yun. Mahal ang 5,000 pesos, malaki yun. Para sa pindot-pindot lang na macro. Di ba? Hindi ko alam. Yung software, mahirap gawin. Pero kopya-kopya lang yan eh. Awan ko. Pero yun nga, mura na to. Mura na siya. Pero sa totoo lang, in general, mahal pa rin siya. For me. Awan ko. So, anyways, thank you again to Fafine for sending this Ampligame D6. So, like this video na lang kung nakatulong sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!